May isang hari na nag-utos sa kanyang mga pantas na ipagbuklod ang lahat ng mga karunungan dito sa mundo. Pagkatapos ng 40 taon, nakolekta nila yung lahat ng karunungan dito sa mundo. At napansin ng hari na sobra itong dami. Ang winika na lang, napakarami naman iyan. Di ko mababasa ang lahat na yan. That's why they spent another 20 years summarizing the wisdoms they have collected. Pagkatapos ng 20 taon, sinabi ng hari, sobrang tanda ko na, hindi ko na kayang mabasa ang ganyan ding karami. Kaya pagkatapos ng ilang taon, ay sinamarize ulit ang mga pantas. Pero pagkatapos ng ilang taon, nasa bingit na ng kamatayan ng hari, he is already on his deathbed. So the leader of the wise condensed the 1,000 volumes of wisdom down to just one sentence. Ibinulong ng isa sa hari. People live, they suffer, they die. The only thing that outlives them is love. The most important thing in wisdom here on earth is love. Kahapon, inanyayahan tayo ng Diyos na manatili sa Kanyang pag-ibig. Ngayon, tayo ay inuutusan ng Diyos na magmahalan sa bawat isa. Loving one another is not a request, favor, or even option, but it is a commandment of God. Kaya narinig natin, this is my commandment, love one another. Hindi ito option. Hindi ito kahilingan ng Diyos. Ito ay inuutos sa atin ng Diyos na magmahalan sa bawat isa. Walang exemption, walang privilege. Lahat tayo ay dapat at nararapat na magmahalan. Kahit yung kaaway mo, mahalin mo. Kahit yung mga nang-away sa iyo, mahalin mo. Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, dapat mahalin mo. Hindi ito favor o request sa Diyos. Utos ito ng Diyos na magmahalan tayo sa bawat isa. Kung kaya ang pag-ibig sa bawat isa ay walang pinipili na sino man. Kung hindi, ating pinipili ang pag-ibig kahit sino man. Dahil ang pag-ibig ang tanging pinakamahalang bagay dito sa mundo. Love one another. Now in silence we pray. O loving Lord, help us to love you and others. Bring us to perfect love now and forever. Amen.